Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Learn the ways of love. Siguro familiar na po kayo sa mga verses na ito. Madalas nyo na itong napapakinggan or nababasa. Pero ano po ba ang tinutukoy dito ni Apostle Paul? Tingnan po natin yung konteksto nito. Bakit binanggit ito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians? Ano po? Kasi po itong mga taga-Korinto, sila po yung mga spiritually gifted Christians. Ano po, magagaling po sila. Pero sila po yung makasarili, mapagmataas, at yung iba sa kanila, immoral. Sounds familiar po, ano? Hindi batayan kasi yung spiritually gifted ka. Ang totoong batayan, kung ikaw ay matured na Kristiyano, ay yung meron kang pag-ibig. Kaya makikita po ninyo dito, dinefine ni Apostle Paul yung pag-ibig. Pinaunawa sa kanila yung pag-ibig para matutunan nila kung paano talaga magmahal. At nakakatuwa po sa panahon natin ngayon, ano po, pwede nating aralin ang pag-ibig, pwede nating matutunan ang pag-ibig. At hindi natin sasabihin, hindi nating kayang gawin ito. Ano po? At katulad po ng mga taga-Korinto, baka yung iba sa atin, akala natin magaling na tayong Kristiyano, gifted na tayong Kristiyano, pero baka kulang pa tayo sa pag-ibig. Kaya makikita po ninyo dito po sa description sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, inisa-isa ni Apostle Paul yung pong dapat makita sa atin kung tayo po ay mayroong pag-ibig. Ngayon, marami pong virtues yan. Ano po, kung babasahin ko po ulit. Ano po, at baka maubos po yung oras natin. Ano po, kung iisa-isahin po natin yung mga virtues na yan na binabanggit dito ni Apostle Paul. Pero bigyan lamang po natin ng ilang unawa. Ano po, or sabihin na natin, simpleng kahulugan itong mga talatang ito. Unang-una po mapapansin ninyo, kung ikaw ay nagmamahal, ano po, ang iiral sa iyo ay yung fruit of the Spirit. Ano po, hindi yung flesh. Ano ba yung flesh, Pastor? Yan yung feelings and emotions na meron po tayo. Ano po, hindi po masama yung magkaroon tayo ng feelings or emotions. Kaya lang, kadalasan po yan ang nangunguna sa ating buhay. Kaya marami sa atin, ano po, pagka yan ang nanguna, hindi natin makontrol yung pong ating emosyon, yung ating damdamin. Maraming napapahamak po dyan.